Noong 1992, hindi makapaniwala ang mga taong nakapaligid sa isang blackjack table sa isang sikat na casino sa Las Vegas, Nevada dahil sa limpak-limpak na napapanalunan ng isang lalaking player. Dahil normal naman na may binubuenas sa isang sugal tulad ng blackjack, inisip ng mga naroon kasama na ang dealer ng casino na swerte lamang talaga ang naturang lalaki ng gabing yon. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman na hindi pala swerte ang dahilan ng pagkapanalo niya ng daan-daang libong dolyar, kundi dahil pala ito sa taglay niyang husay sa mathematics. At hindi lang pala siya mag-isa roon, kundi isang grupo sila ng mga henyo sa math na walang ibang balak kundi ang pumaldo ng milyon-milyon sa kasino gamit ang kanilang talino. Paano nila ito ginawa at paano sila nabuking sa bandang huli? Ito ang kanilang kagilagilalas na true story. Mr. Nagsimula ang lahat kay JP Masar o mas kilala sa alias na Mr. M, isang dating estudyante ng isa sa mga pinakaprestihiyosong universidad sa Amerika, ang Massachusetts Institute of Technology o MIT. Ang MIT ay isa lang naman sa mga pinakatinitingalang paaralan sa Estados Unidos, kagaya ng Harvard at Yale na tahanan ng mga pinakamatalinong estudyante sa buong mundo. Si Mr. M ay graduate ng Computer Science sa MIT, ngunit imbis na buksan ang kanyang mga oportunidad sa computer, ay pinasok nito ang isang kakaibang landas na tatatak sa kasaysayan, lalo na sa larangan ng pagsusugal. Nakahiligan noon ni Mr. M ang isang popular na sugal sa mga kasino, ang blackjack. Sa mga hindi pamilyar sa blackjack o karaniwan ring tinatawag na 21, ang sugal na ito ay medyo kakaiba kaysa sa mga nakasanayan nating card games dahil imbis na kakalabanin ng mga player ang bawat isa kagaya ng tong-its at poker. Sa blackjack, ang tanging kalaban ng mga player ay ang card dealers na nagtatrabaho para sa kasino. Simple lang naman ang blackjack, mayroong iba't ibang halaga ang bawat baraha, ngunit ang jack, Queen at King ay parehong katumbas ng 10 points habang ang alas naman ay pwedeng 1 or 11. Una, bibigyan ka ng dealer ng isang pares at kapag mas malaki ang halaga ng iyong mga baraha kumpara sa dealer, kapag lumagpas ang dealer sa 21, ikaw naman ang panalo. Pwede kang humingi ng dagdag na card kapag sa tingin mo ay masyadong maliit ang hawak mong mga baraha. Papaldo ang isang player kapag naporma nito ang kombinasyon ng pinagsamang alas at ng jack, queen o king, ang perpektong kombinasyon ng blackjack na tsak, mas malaki ang premyo. Sa unang tingin, para bang swerte-swerte lang ang blackjack. Ngunit mayroon palang isang malupit na teknik para pumabor ang baraha sa players. At para sa mga henyong kagaya ni Mr. M, ang blackjack ay isang simpleng laro na kaya nilang manipulahin gamit ang kanilang mga utak at matematika. Ng mga panahong yun, konti pa lang ang nakakaalam ng isang malupit na teknik upang magkaroon ng malaking tsansa ang isang player na matalo ang kasino. Hindi katulad ng slot machines, roleta o bingo na tila nakasalalay sa swerte ang mapapanalunan. Mayroong paraan para basahin ang mga baraha sa blackjack sa pamamagitan ng card counting. Palihim na kukumputin ng player at huhulaan ang kung ano ang susunod na baraha upang sa ganon ay pumabor sa kanya ang resulta upang matalo ang dealer at higit sa lahat makuha ang blackjack. Isa si Mr. M sa mga unang taong nakadiskubre ng stratehiyang ito. Ngunit para kay Mr. M, higit pa roon ang potensyal ng card counting at alam niyang pwede niyang abusuhin ang kanyang katalinuhan upang kumita ng perang kailanman ay hindi niya iisiping makakamtan niya sa kanyang tanambuhay. Pero hindi niya ito magagawa ng mag-isa lang. Kaya naman noong 1980, napagdesisyonan ni Mr. M na bumuo ng isang lehitimong kumpanya na ang tanging layunin ay lamangan ang mga kasino sa pamamagitan ng pagka-card counting sa blackjack. Hindi illegal ang card counting, gayunpaman, kinasusuklaman ito ng mga may-ari ng mga kasino dahil tinuturing nila itong isang uri ng pandaraya. Noon, halos lahat ng mga kasino sa Amerika ay pinapatakbo ng mga mafia at gang at lahat ng mga mahuhuling ng daraya noon ay kung hindi tinutodas ay tinutorture ng malala at hindi na nasisilayan pang muli. Ngunit pagsapit ng dekada 80, mga lehitimong negosyante na ang nagpapalakad sa mga kasino kaya mas lumakas ang loob ng mga gustong mandaya tulad ni Mr. M. Ngunit kahit mas naging maluwag ang mga ito, kinamumuhian pa rin ng mga may-ari ang mga nagbibilang ng baraha at asahang gagawa sila ng hakbang sa oras na may mahuhuling ng daraya gamit ang teknik na ito.
Bukod sa likas na pagiging matalino sa math, ilang taong ginugol ni Mr. M ang pagmamaster ng blackjack upang maperpekto ang kanyang abilidad sa card counting. Pagkatapos ng ilang taong pag-aaral at training, di kalaunan, itinayo ni Mr. M ang kumpanyang kanyang tinawag na Strategic Investments na ang tanging layunin ay kumita ng pera sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang talino sa matematika sa larong blackjack sa mga kasino. Subalit kakailanganin pa rin ni Mr. M ng tulong mula sa ibang tao upang maisakatuparan ang kanyang mga pangarap. Una, kakailanganin niya ng malaking pera upang maging puhunan upang makapagsimula. Sa kanyang tansya, kakailanganin niya ng $250,000 para masimulan ang kanyang operasyon. Sa kanyang paghahanap-hanap ng mga investor, nakilala ni Mr. M si Bill Kaplan at John Chang. Tinuring ni Mr. M ang kanyang kumpanya bilang isang legal at lehitimong negosyo, kompleto ng mga papeles, dokumento, accounting at buwis. Ng mga panahong yon, unti-unti nang nalilikom ni Mr. M ang puhunan at meron na rin siyang mga mapagkakatiwalaang mga business partner. Ang kailangan niya na lang ngayon ay ang maghanap ng mga mahuhusay at matatalinong estudyante na siyang sasabak sa aktwal na sugal, ang mga taong mismong magiging players ng blackjack sa hinaharap. Dahil graduate siya ng MIT, hindi na lumayo pa si Mr. M at sa parehong universidad na nga siya naghanap ng mare-recruit. Inikot ni Mr. M ang MIT at naghanap ng mga estudyanteng gustong kumita ng easy money. Marami ang nagpakita ng interes, ngunit iilan lang ang pumasa sa panlasa ni Mr. M. Para sa mga henyong estudyante ng MIT, sisiw na lang ang card counting. Subalit dahil kailangan nilang sumugal sa kasino, kakailanganin rin nila ng matinding focus at syempre, tibay ng loob. Ilan sa mga estudyanteng nakitaan ni Mr. M ng potensyal noon ay sina Semyon Ducach, Katie Lillian Camp at isang lalaking nagngangalang Dan. Nag-alangan pa ang mga estudyanteng ito nung una, ngunit dahil sa halaga ng perang maaari nilang kitain, ay nakumbinsi sila ni Mr. M na pumayag. Base sa plano ni Mr. M, 45% na kikitain nilang pera ay pupunta sa mga investor. 45% naman para sa management at ang naturang 10% ay nakalaan sa mga player. Upang mas tumatag ang binuong grupo ni Mr. M, walang sawa niyang tinuruan ng teknik ang mga estudyanteng napili para lang magamay nila ang card counting. Nagmistulang parang isang bagong subject ang card counting sa MIT dahil sa sangkaterbang formula na kailangan nilang sauluhin at aralin. Subalit lahat ng iyon ay walang silbi kung hindi nila ito magagamit sa totoong buhay. Kaya minabuti ni Mr. M na subukan ang abilidad ng mga estudyante sa aktwal na laro. Saktong-sakto lang dahil ng mga panahong yun, mayroong bagong itinayong kasino malapit sa MIT, ang Foxwoods Bingo and Casino Hotel na siyang magsisilbing training ground ng malupit na blackjack team ni Mr. M. Subalit bago niya isinabak sa totoong laro ang kanyang mga estudyante, inorkestra muna ni Mr. M ang isang nakakabilib na stratehiya upang malagpasan nila ang seguridad sa kasino. Nakakalat sa mga kasino ang mga surveillance camera at mga undercover na security agents sa buong paligid na walang tigil na nagbabantay sa lahat na nangyayari doon. Walang nakakawala sa mga matatalas na paningin ng mga sekyo at ng mga makabagong kamera at kapag may napansin silang kakaiba, kagaya na lang ng biglang pagkapanalo ng isang player, hindi magdadalawang isip ang mga ito na umaksyon at suriin kung mayroon bang nangyayaring dayaan. Kahit hindi illegal ang card counting, isa ito sa mga pinakabinabantayan ng mga gwardya mula pa man noon. Kaya naman naisipan ni Mr. M na imbis na magkanya-kanya ang mga player, gagalaw sila bilang isang grupo sa loob ng kasino. Ilang miyembro ang mauuna sa ilang lamesa at gaganap bilang mga spotter o ang mga player na pupusta ng kakarampot na pera sa blackjack habang dahan-dahang binabasa ang mga baraha. Upang malimitahan ng kanilang mga talo, $5 lamang ang maximum na pinupusta ng mga spotter at kapag natansya na nilang pabor na ang mga baraha para sa player, sisenyasan nila ang pinakamagaling na card counter ng grupo na tinaguriang big player. Sisenyas ang mga spotter sa pamamagitan ng paghawi ng kanilang buhok o di kaya pagkalikot sa kanilang mga tenga o sa kahit anumang paraan para makuha ang atensyon ng big player. Sa hudyat ng mga spotter, biglang papasok ang big player at susugal ng libo-libong dolyar. At dahil na-predict na ng mga spotter ang susunod na kombinasyon, kumpiyansa na sila na mananalo ang big player ng walang kahirap-hirap. Sa kanilang pinakaunang beses na pagsabak bilang mga card counter ng blackjack, bagamat ilan sa mga estudyante ang pumalya at natalo sa sugal, ngunit sa tulong ng big player, naging kaaya-aya naman ang kabuoang resulta at kahit papano ay kumita ang buong grupo.
Sa mga sumunod na linggo, nagpabalik-balik sa naturang kasino ang grupo ni Mr. M upang mamaster ng mga estudyante ang card counting at nang mabatid ni Mr. M na handa na ang kanyang blackjack team, napagdesisyonan niyang dalhin ang mga ito sa mas challenging na hamon. Saan pa nga ba kundi sa mga kasino ng Las Vegas, Nevada. Kaya naman noong September 1992, sa unang pagkakataon ay lumipad ang grupo sa pamumuno ni Mr. M patungo sa Las Vegas. Gamit ang nalikom niyang $500,000 na puhunan, handa nang sumugal ng malaki ang blackjack team ni Mr. M. Inatasan niya ang isa sa pinakamahusay niyang estudyante, si Simeon, bilang ang magiging big player ng grupo habang ang iba naman ay gaganap bilang mga spotter. Ang unang target ng grupo ay ang sikat na The Mirage Hotel kung saan nila susubukang kumita ng limpak-limpak na salapi. Pagkarating nila sa casino, magpapakilala si Simeon bilang isang mayamang Russian weapons dealer at si Katie naman na isa sa mga spotter ay magpapanggap bilang ang kanyang asawa. Abay madali lang nakahalubilo si Simeon at Katie sa loob ng casino. Naghanap agad si Katie ng lamesa kung saan may naglalaro ng blackjack at palihim na binibilang ang mga barahang binibigay ng dealer sa kanyang utak. Nung una, medyo alanganin pa dahil hindi maganda ang mga pares na kanyang natatanggap, kaya paulit-ulit siyang natatalo. Subalit nang mapagtanto ni Katie na parang pumapabor na sa kanya ang mga baraha, doon na niya sinenyasan si Simeon upang maglagay ng malaking pusta. Sa kabila ng maliwanag na ilaw, nakakarinding ingay ng mga slot machine at ng mga tao sa paligid at ang pressure ng card counting, walang ibang inisip si Simeon kundi ang manalo. At kagaya nga ng kanilang inaasahan, ang pinusta niyang $10,000 ay biglang naging $30,000. Halos hindi makapaniwala si Simeon at Katie sa kanilang tagumpay. Sa loob lang ng isang gabi, lumobo ang kanilang puhunan at kumita ng tumataginting na halagang umabot sa mahigit $100,000. Dahil sa ganitong uri ng resulta, tila ba nasa tamang landas na ang grupo ni Mr. M para sa kanilang minimithing kayamanan. Mula Lunes hanggang Biyernes, pasimpleng nag-aaral ang mga estudyante sa MIT. Ngunit pagsapit ng Sabado at Linggo, agad silang nagbubuk ng eroplano at bumabalik sa Las Vegas. Naging parte na ng kanilang college life ang magarbo at makulay na nightlife sa iba't ibang kasino sa Las Vegas. At tuwing nananalo ang mga player sa blackjack, natural lang na nagagandimpalaan sila ng pera. Biglang nasanay ang mga player sa karangyaan sa bawat beses na naroon sila sa Las Vegas. Magarbong hotel, mamahaling mga restaurant, magagarang kotse at damit, first class flights at kung ano-ano pa. Tila ba ang mga player na kagaya ni Simeon ay abot kamay na lang ang langit. At ang dating $500,000 nilang puhunan ay unti-unting lumobo at sa loob lang ng 6 na buwan ay kumita sila ng tumataginting na $1,000,000. Dahil sa hindi mapigilang paglago ng kanilang negosyo at sa patuloy na pagpasok ng pera, naisipan rin ni Mr. M na magdagdag pa ng mga bagong player. Dahil kapag mas maraming player, marahil ay mas malaki ang kikitain ng management at ng mga investor. Ang dati isang maliit na grupo ay kalaunan, naging isang malaorganisasyon na binubuo ng mahigit 40 players. Subalit kasabay ng paglaki ng MIT Blackjack Team, isa-isa ring nagsisilabasan ang mga problema. Kagaya na lang ng pagsama ng loob ng mga players dahil sa liit ng porsyento na natatanggap nila kahit na sila ang dahilan kung bakit kumikita ang grupo na kalaunan ay magiging dahilan ng pagkakaroon ng problema. Pero ang pinakamalaking dagok na yata na nakasalubong ng MIT Blackjack Team ay nang matapos ang ilang taon ng tagumpay at panalo ay unti-unti na palang napapansin ng mga kasino ang kanilang pansasamantala sa sistema. Walang kamalay-malay ang grupo ni Mr. M na minamanmanan na pala sila ng isang private investigator, si Andy Anderson, isang profesional na investigator na dalubhasa pagdating sa casino security. Taimtim na binabantayan at sinundan ni Andy ang lahat ng players na pinanghihinalaan niya ng pandaraya at pinag-aralan ang bawat galaw ng mga ito hanggang sa mapatunayan niya ang mga kabulastugang pinagagawa nila. Inirecord niya ang mga mukha at mga peking pangalan ng mga player upang alamin kung ano ang kaugnayan ng mga ito sa isa't isa. Sa loob ng 2 buwan, tinugis ni Andy Anderson ang bawat miyembro ng MIT Blackjack Team hanggang sa madiskubre niya ang mga taong ito pala ay isang underground na grupo ng mga card counter. Di tumagal, ibinunyag na ni Andy ang pagkatao ng mga player na kasangkot roon at kapag nadidetect ng security ng mga kasino na pumapasok ang mga ito sa gusali, kaagad nila itong pinapalabas at binabantaan. Pero hindi nila magawang ipakulong ang mga ito dahil hindi naman talaga illegal ang card counting.
Kaya ang kaya lang nilang gawin ay iban ang mga suspect sa paglalaro sa casino habang buhay. Isa si Simeon sa mga pinakaunang card counter na nasampulan ng security nang bigla itong damputin ng mga gwardya sa isang casino sa Las Vegas at hinila papalabas ng pintuan. Sumunod naman ay nang mahuli ng isa pang casino si Dan at Katie. Dahil sa revelasyon ni Andy Anderson, unti-unting nabulgar ang sekreto ng grupo at kahit saan sila pumupunta ay pinagbabawalan na pumasok sa mga casino. Kahit magsuot pa sila ng mga disguise ay nahuhuli at nahuhuli pa rin sila ng security dahil sa mga high-tech na surveillance camera at ang makabagong facial recognition software na ipinagmamalaki ng mga casino ng panahong yon. Kung noon ay kumikita ang blackjack team ng daan-daang libong dolyar, ngayon ay unti-unti na silang minamalas dahil nagiging madalang na ang pagpasok ng pera dahil hindi na nakakapasok ang mga big player kagaya ni Dan, Katie at Simeon sa mga casino. Unti-unti na silang nalulugi at tila ba ito na yata ang katapusan ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Dahil sa kanyang pagpupursige, nadiskubre rin ng private detective na si Andy ang tunay na pagkatao at address ng mga player at napag-alamang lahat ng mga ito ay estudyante ng MIT. Isang araw, naiwan ni Mr. M sa isang classroom ng MIT ang isang bag na puno ng mga casino chips na nagkakahalaga ng mahigit $150,000. Kinabukasan, bigla itong naalala ni Mr. M, ngunit nang subukan niya itong balikan, wala na ang bag. Yun pala, natagpuan ito ng isang janitor at ibinigay ang mga chips sa mga pulis. Dahil sa nangyari, nagkaroon ng malaking investigasyon ng mga pulis, pati na ang FBI na siyang mas nagpalala sa kanilang sitwasyon. Tila ba sunod-sunod na ang kamalasang nangyayari sa kanilang lahat. Pero dahil sa kapalpakang yun, nagkasundo ang mga nanggagalaiting management, investors at mga player na patalsikin si Mr. M. Ngunit hindi nila alam na ang pagpapaalis sa mismong founder ng grupo ang simula ng tuloy-tuloy na pagbagsak ng strategic investments at ng pinakaunang MIT Blackjack Team. Dahil si Simeon ang pinakamagaling na player ng grupo, inalok ng bagong management ang binata upang palitan si Mr. M. Pero dahil sa kanyang matinding respeto at utang na loob sa taong nagturo sa kanila ng ganitong pamamaraan, tinanggihan niya ang alok at minabuting umalis na lang sa grupo. Di kalaunan noong 1993, hindi na nakayanan ng kumpanya ang patuloy na pagkalugi at makalipas lang ang ilang linggo ay tuluyan na nga nilang isinara ang strategic investments. Subalit hindi roon nagtatapos ang adventure ng mga matatalinong card counter mula sa MIT. Ilang buwan matapos lumubog ang strategic investments, naisipan ni Simeon Ducach na magtayo ng sarili niyang blackjack team na tinawag niyang Amphibian Investments. Kasama niya sa grupo ang dati niyang mga kasama na sina Dan at Katie at nagdagdag ng mga bagong investors na kapwa rin nila estudyante sa MIT kagaya ni Wes Adamian, Mike Aponte at Manlio Lopez. Naalala nila noon na nadismaya ang ibang players dahil sa hindi makatarungang porsyento na natatanggap nila. Kaya naisipan ni Simeon na paghahati-hatian ng mga investor at players ang kita gaano man kaliit o kalaki. Sa tulong ng kanyang talino at ang kanyang mga natutunan kay Mr. M, nakabuo si Simeon ng isang perpektong organisasyon. At sa loob ng halos isang dekada noong 1990s, nalampasan ng Amphibian Investments ang lahat ng nakamtang tagumpay ng grupo ni Mr. M. Sa pamumuno ni Simeon, sa loob lang ng 4 na taon, ay kumita na sila ng humigit kumulang $5 million hanggang sa lumobo ito at umabot ng mahigit $40 million. Sa lahat ng blackjack card counter team na sumubok, ang grupo ni Simeon na yata ang naging pinakamatagumpay. Subalit lahat ng ito ay hindi magiging posible kung hindi dahil kay Mr. M na siyang naglatag sa daan. Sa kabutihang palad, matapos iwan ni Simeon, Katie at Dan ang pagka-card counting, sinuwerte din sila sa kanilang mga karir at naging mga lehitimong negosyante. Sa ngayon, halos lahat ng mga dating simpleng estudyante ng MIT na nakipagsapalaran sa mga kasino ay sumakses at naging tunay na mga milyonaryo sa pamamagitan ng iba't ibang lehitimong mga negosyo. Ang kanilang true story ay naging paksa ng maraming libro, dokumentaryo at naging basihan ng pelikulang 21 na ipinalabas noong 2008. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang maubos ang oras mo.